Ginising ako ni Cello makalipas ang ilang oras at nakita ko sa mukha nito ang lungkot. Oh, what happened? Tanong ko sa kanya. Babe, si Papa. Ha? Bakit? Anong nangyari kay Papa? Inatake sa puso. Ha? Teka. Agad akong bumangon at hinanap ang pantalon ko. Kailangan nating lumuwas ng Maynila ngayon din. Nagpapanik kong saad sa kanya. Napansin ko naman na parang nagtataka sa akin si Cello. Babe. Tawag pansin nito sa akin dahil nagmamadali kasi akong isuot ang pantalon ko at hinanap ang wallet ko. Sino bang sa tingin mong tinutukoy ko? Tanong nito sa akin na napatingin ako sa kanya. Si Papa Rudy? Naguluhan kong tanong sa kanya. Idiot, si Papa Miguel. Saad nito sa akin na muli itong naluha. Oh no, kailan siya inatake? Katatawag lang ni ate. Dinala na ni Chuck Lauda si Papa sa ospital. Naghihintay na lang si ate sa flight niya. Sagot nito. Naupo ako sa kanyang tabi at inakbayan siya. He is going to be fine, babe. Kilala mo si Papa. Matapang yun. Pagpapakalma ko sa kanya. I know, but babe. Tuluyan na itong naiyak at niyakap ko siya. You know, we have our passports. We can fly anytime. Just say when. Saad ko sa kanya. Naisipan kong bisitahin si Papa para alamin ang kondisyon niya. Then let's all go, babe. Saad ko sa kanya. Tatawagan ko yung travel agency para makakuha tayo ng tiket palipad bukas. Dagdag ko pa. No, I want you to take care of their school at yung business din at ang affairs natin dito. Saad ni Cello. Babe, I also want to be there for Papa. No, it's illogical that both of us fly there na may importante ding mga bagay na dapat asikasuhin dito. Remember, ate is not here. Kaya I want you to oversee our business and the kids' school. Paliwanag nito. If that's what you want, then I'll stay. Sagot ko sa kanya. Nangumiti naman ito. At naghalikan kaming dalawa. At niyakap ko siya ng mahigpit. Tinawagan ko yung travel agency na kinuhanan namin ng tiket. At nagpabook ako ng 3 flight papuntang Barcelona. Ginising na rin ni Cello ang mga bata. At nagluto na rin ako ng makakain namin. Habang naghahanda sila. Dad, why are we flying to Barcelona all of a sudden? Tanong ni Ken sa akin. Your mom will tell you about it on your way there. Sagot ko sa kanya. But why Barcelona? Aren't you coming with us? Third, please. Just this once. Saad ko sa kanya. Nanatahimik na lang ito at umupo sa silya. Hinainan ko siya ng pagkain at kumain na rin ito. At naririnig ko sa itaas na nagtatalo sina Francine at si Cello. Why are we going to Barcelona? Why is Daddy not coming with us? Tanong ni Francine.
Because, just listen to me. Naririnig ko si Jello. Because, it is not a proper response, Mom. Sagot ni Francine na napailing na lamang ako. Dahil ayaw namin sabihin sa mga bata ang reason kung bakit sila lilipad ng Barcelona mamayang gabi. Kahit masama ang loob ng dalawa, ay wala silang nagawa kundi ang sumunod na lamang. Kumain na kami ng tanghalian habang kalmado lang si Cello sa balitang natanggap niya kanina. Muling tumunog ang tablet. Ako na, kumain ka na lang dyan. Saad ko kay Cello. Tumayo ako at pumunta ng sala. Binuksan ko ang email ni Dom at kinlik yung attachment. Nakita kong may isang kotseng nakaparada sa kabilang side ng bridge. What's wrong? Tanong ni Cello sa akin. Kaya bumalik ako sa kusina at umupo sa tabi niya. Look, saad ko sa kanya. Pinakita ko sa kanya ang picture at napatingin ito sa akin. What is it? Tanong ni Francine. Nothing, baby. Finish your food dahil luluwas tayo ng Maynila after lunch. Saad ni Cello sa kanya na nakasimangot itong kumain uli ng tanghalian niya. Finish your food, then take a shower. Utos sa kanila ni Cello na nakita ko namang tahimik lang yung dalawa sa mesa. Pumunta kami ni Cello sa sala. Babe, nag-confirm na si Wilma na nabook na niya ang tickets nyo. Saad ko sa kanya nung natanggap ko ang email ng travel agent namin. That's good. Tumingin ito sa akin at sa huling litratong pinadala nila Papa sa amin. You don't need to worry about me. Paalala ko sa kanya. Don't be a hero. Saad niya sa akin. Like I did last time? No, not this time, babe. Sagot ko sa kanya. Naniyakap naman niya ako. Ew, I'm done. Saad ni Francine sa likod namin. Go upstairs, baby, and take a bath. Utos ni Cello sa kanya. Ako na ang bahala sa kusina. Samahan mo na lang yan sa banyo. Magtatagal yan kung siya lang mag-isa. Saad ko kay Cello. Yeah. Natawa ito. Naglalaro kasi itong si Francine pag siya lang ang nasa banyo. Ang sandali lang sa kanya ay aabot ng halos kalahating oras. Ken! Tawag ko sa kanya. Yes, Dad? Sagot nito na nakita kong naghuhugas ng pinggan. Ako nang bahala dyan. Maligo ka na rin. Alright, Dad. Sagot nito na tumingin muna ito sa akin bago ito umakyat sa itaas. Matapos kong linisin ng lababo at lamesa, ay umakyat na rin ako sa itaas at naligo. Nang matapos ako ay sinakay ko na ang ibang gamit na iniwan namin ni Cello dito sa bahay. Binuksan ko rin ang hidden closet namin sa garahe at nagkarga ng mga bala at konting armas sa sasakyan. Everything is set? Tanong ni Cello sa akin nung sinara ko na ang trunk. Yeah, whenever you guys are ready. Matapos i-check at isara ang mga pinto at bintana ng bahay, ay umalis na kami ng lugar. Anong oras ba ang flight namin? Tanong ni Cello sa akin. 6 p.m.
We have plenty of time. Sagot naman nito dahil mag-aalauna pa lang kasi. Mom, Dad, can I use the phone? Tanong ni Ken sa amin. Who are you going to call? Jakes. Ken, di ba nag-usap na tayo tungkol dyan? Paalala ko sa kanya. Come on, we are leaving the country. I just want my friend to know that. Kenneth, don't be such a hard-headed. Inis na saad ni Chelo sa kanya. Babe, no. Bakalma ko sa kanya. Call him when you get there. Saad ko kay Ken na natahimik na lang ito at nakasimangot. Alam ko sa paningin nila ay mali ang ginagawa namin ni Chelo na hindi namin sinasabi sa kanila ang totoo. Pero kung ito ang paraan para magiging ligtas ang pagbiyahe nila palabas ng bansa, ay wala na akong pakialam. Mahaba pa naman ang panahon na pagsasamahan namin. Kaya mamaya ko na asikasuhin ang opinyon nila sa ginagawa namin ni Chelo. Ang importante ay ang kaligtasan nila ang uunahin namin. Nasa Cavitex na uli kami nung tumunog uli yung tablet. At nakita namin nag-send uli ng email si Dominic. Binuksan ito ni Chelo. At nakita ko na nagulat ito sa kanyang nakita. What's wrong? Tanong ko sa kanya habang nakatingin ako sa harapan ng kotse. Pinakita ni Chelo sa akin ang literatong pinadala nila. Pati na rin ang mga bata. Oh God! Saad ni Francina. Dad! Saad ni Ken sa akin. Dahil sa litrato, ay nakita naming dalawa na yung kotseng nakaparada sa bridge. Don't go, Dad. Saad ni Ken sa akin. Daddy. Tawag ni Francine sa akin. Nakita kong nag-aalala sila. Come with us, Dad. Saad ni Ken. I'll be fine. That's where I grew up. Paalala ko sa kanila. Hindi lang naman yan ang daanan papunta sa bahay ng lolo nyo. Pinark ko yung kotse at hinatid ko na sila sa loob ng airport. Don't worry about me. I'm going to be okay. Saad ko kay Francine dahil naiiyak na ito. Dad, tawag sa akin ni Ken at niyakap ko rin siya. Take care of your mom and your sister, okay? I will, Dad. Babe, tawag ko kay Chelo na naiiyak na rin to. Why are you crying? Tanong ko sa kanya. Our situation. Sagot nito. At niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan. I'm going to be here when you get back. Pasiguro ko sa kanya. Promise me, Dad. Bulong nito sa tenga ko. I'm still keeping the first one. Didn't I? Tanong ko na humalik ito sa akin. Saktong mag-aalas 5 na at tinatawag na ang mga pasaherong sasakay sa eroplano papuntang Barcelona. I'll be here when you guys get back. Saad ko sa kanila. Naiiyak na rin ako. Say hi to Papa for me. Dagdag ko pa. I will, baby. Sagot ni Chelo sa akin. At binitbit na ni Ken ang bag nila. At dahan-dahan na rin silang pumasok sa loob ng terminal.
habang nakatayo lang ako at kumakaway sa kanila. Tumambay na muna ako sa naiya habang hinihintay na lumipad ang eroplano nila. Nung makita ko na sa board na nag-close na yung gate nila, ay lumabas na ako ng airport at naglakad na pabalik sa kotse. Napalingon ako nung makita ko ang British Airways na lumipad paalis ng Pilipinas. Kaya napapahid ako ng luha ko bago ako sumakay ng kotse at nag-isip sa susunod kong hakbang. Tumambay na muna ako ng ilang minuto sa loob ng sasakyan. At nung may namataan akong sign sa labas ng parking lot, nakaisip ako ng paraan. Bahala na! Ani ko sa aking sarili. At lumabas na ako ng parking lot at nag-drive. Nakita ko na ang lugar na pakay ko. At parang maaga ata sila magsasara ngayon. Kaya nagmamadali akong pinasok ang kotse sa garahe nila at pinark sa tapat ng office. May lumabas na malaking mama at nagulat pa ito nung makita ako. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa akin. Nanginitian ko lang siya. At inabot ang kamay ko para kamayan siya. Matapos niya akong pagalitan dahil sa nangyari, ay huminahon din ito. Nung binanggit ko ang inoffer niya sa akin noon at pinakita ko sa kanya ang kotseng dala ko. Ano, do we have a deal? Tanong ko sa kanya na natahimik na lang ito. Business is business, kaya nakuha ko ang atensyon niya. Kaya pumayag ito. Setting the personal differences aside, ika nga. I just need one more favor. Saad ko sa kanya na napataas ito ng isang kilay. At wala itong sabing kinuha ang susi ng kotse niya at hinatid ako sa parking lot ng condo namin. Salamat. Saad ko sa kanya. Hindi ako nito kinausap at humarurot lang ito ng mabilis pagkababa ko ng sasakyan niya. Naglakad na ako papasok sa loob at huminto na muna ako sa guardhouse at sumilip sa loob. Mang Henry, mahina akong saad. Naniyuko ko ang ulo ko at nag-alay ng konting dasal para sa kanya. Salamat po, Mang Henry. Saad ko at naglagay ako ng bulaklak sa sahig kung saan siya natagpuan ng mga pulis. Hindi naman nasunog ang buong 4th floor. Yung kusina lang at kwarto namin ni Cello ang kinain ng apoy. May sprinkler kasi ang kondo, kaya automatic itong mag-on pag nakadetect ito ng usok. Dumiretso ako sa gym at bumaba sa koridor na dinaanan namin noon. Kinuha ko yung natitirang armas na naiwan namin doon. Mabuti na lamang at di nila nahanap ang lugar na ito. Dahil kung hindi, ubos ang armas na nakatago namin rito. Bumaba na ako ng parking lot at nakita kong sirang-sira na rin pala ang tatlong sasakyan namin ni Cello. Kaya mabilis akong naglakad papunta sa dulo ng parking lot at nilabas si Pinky sa garahe nito at nag-drive na ako palabas ng parking lot. Napatingin ako sa side mirror ko sa kondo namin ni Cello. Napaluha ako ng konti. Dahil dito namin binuo ang buhay naming mag-asawa kasama ang 2 anak namin. Tumidilim na rin kaya sakto tong pag-cover sa gagawin kong pagpunta kina Papa. Tiningnan ko ang huling litratong pinadala nila sa amin ni Dominic.
na may isang kotse na lang nakabantay sa may tulay. Okay to. Saad ko nung malapit na. Hininto ko ang sasakyan ilang metro lang layo sa tulay at pinatay ko ang ilaw nito. Tinawagan ko si Papa para ipaalam sa kanya na papasok na ako sa barangay namin. Sige anak, mag-ingat ka. Saad nito sa telepono at pinaba ko na ito. Huminga ako ng malalim at hinanda ang maliit na semi-automatic na rifle sa aking kandungan. At dahan-dahan kong pinatakbo patawid ng tulay si Pinky. Napansin kong tumingin sa kotse ko yung taong nakaupo sa manibela. At pansin kong umayos ito ng upo. Napamura ako dahil parang mapapalaban talaga ako nito. Ay, bahala na. Saad ko na kaliwang kamay ko lang ang nakahawak sa manibela. Habang yung kanan ko naman ay nakahawak sa trigger ng rifle ko. At inangat ko ito ng kaunti para ihanda sa kung anuman. Ilang metro na lang ako sa kanila nang nabuhayan ako ng loob dahil may truck ng basurahan papalapit sa amin. Kahit malayo pa ito, ay naaamoy ko na ang baho nito. Na alam kong naaamoy din nila ito. Good. Nasabi ko nung nakita kong sidara na nung driver ang bintana niya dahil sa amoy ng truck. At sakto din na dumaan yung truck sa gilid nila. At pagdaan ko rin, natakpan ako ng mga basurahan sa view nila. Kinalma ko ang aking sarili. Tumingin ako sa side mirror ko. Hindi nila ako napansin. At hindi nila ako pinansin. Kinuha ko ang phone ko at muli kong tinawagan si Papa. Pa, malapit na ako. Salamat sa Diyos. Sige, bubuksan ko na ang gate. Nakita ko sa malayo si Papa. Binuksan niya na nga ang gate. Kaya binilisan ko ng konti ang takbo ko. At pinasok ko ito sa loob ng bakuran namin na nagmamadaling namang sinara ni Papa ang gate at pinatay ko na ang kotse. Anak, bati sa akin ni Papa na tumakbo pa ito palapit sa akin. Pa, sorry kung naabala ko kayo. Wala yun, nak. Sabay yakap nito sa akin. Nakita kong tumingin ito sa loob. Nasaan ang mga bata? Si Cello? Takang tanong nito sa akin. Hinatid ko sila sa NAIA kanina pa. Lumipad na sila papuntang Barcelona. Bakit hindi ka nalang sumama sa kanila? Gusto ko sana, pero ayaw ni Cello. Kailangan merong isa sa amin ang mag-aasikaso sa negosyo at sa eskwelahan ng mga bata. Paliwanag ko sa kanya. Ay, pwede namang ako na ang bahala sa eskwelahan ng mga bata. 'Di ba, may katiwala naman kayo sa negosyo nyo? Yun na nga ang problema pa eh. Wala. Napailing na lamang si Papa. Rudy, sino yan? Tawag ni Mama sa loob ng bahay. Yung mama mo. Saad ni Papa sa akin. Yung anak mo dumating na. Sinong anak? Tanong ni Mama. Sino pa nga ba? E di si Barbie. Natatawang sagot ni Papa na natawa na rin ako. Narinig na lang namin ang mga yapak ni Mama palabas ng bahay at makita namin ito na may dalang sandok at nagulat ito nung makita ako. Ma, kamusta po kayo?
Nakangiti kong tanong sa kanya na tumakbo ito papalapit sa akin at naluluha pa ito. Kenneth, tawag niya sa akin. Kaya natutuwa akong lumapit sa kanya para yakapin siya. Nang bigla niya akong pinalo sa ulo, kaya napayuko ako sa sakit. Aida! Napasigaw na lamang si Papa kay Mama dahil sa ginawa nito. Walang yakang bata ka? Ano na naman ba tong pinasok mo ha? Pinagalitan ako ng mama ko habang kinakamot ko ang aking ulo na tinamaan ng sandok kanina. Mama naman. Sagot ko na pinalo uli ako sa ulo nito. Aida, tama na yan. Sigaw ni Papa sa kanya. Nakita akong tumingin sa likod ko si Mama. Nasaan ang mga bata? Si Cello. Sa loob na tayo mag-usap. Huwag rito. Sagot ni Papa. Pero hindi ako tinigilan ni Mama kahit naglalakad na kami papasok ng bahay. Hinatid ko sila sa airport. Papunta na sila ngayon sa Barcelona. Saad ko kay Mama na akala ko ihahampasin pa niya ako. Nang bigla niya akong niyakap at umiyak ito. Diyos kong bata ka. Naiyak na lang ito. Ay nako Aida. Saad na lang ni Papa. Mabuti naman at ligtas sila. Bakit hindi ka sumama sa kanila? Mamaya ko na ipapaliwanag, Ma. Kakausapin ko lang muna si Papa. Bahala na nga kayong mag-ama. Hindi ko kayo maiintindihan. Naglalakad si Mama na nagdadadada. Ay, talaga yung mama mo. Ano anak? Kamusta ka na? Tanong ni Papa sa akin. Eto, masakit ng ulo. Natatawang sagot ko sa kanya. Tignan ko nga. Saad ni Papa at tinignan ang ulo ko. Maya-maya ay tumunog ang telepono ni Papa. Teka. Si Dominic. O Dominic, napatawag ka? Oo, andito na. Sige. At binabana ni Papa ang phone at umupo sa tabi ko. Nakita ko yung 3 tao sa labas pa. Andun pa ba sila? Siguro po. Hindi nila ako napansin eh. May dumaan kasing truck kanina ng basurahan. Kaya nakatago ko sa gilid nito. Ganun ba? Mabuti anak. Natutuwang saad niya. Pa, may masamang balita po kaya pumunta ng Barcelona si Cello. Bakit? Anong nangyari? Inatake po si Papa Miguel. Diyos ko, kamusta na ang kondisyon niya ngayon? Wala pa ho akong balita eh, pero nasa ospital na siya ngayon. Sana walang masamang nangyari kay pare. Sagot naman ni Papa. Oo nga po, nag-aalala nga ako kay Cello. Narinig naming bumukas ang gate sa labas. Teka lang anak, dito ka lang. Saad ni Papa sa akin at sumilip ito sa may pintuan. Sino pa? Si Dominic. Dom! Tawag ni Papa sa kanya. Andyan ba si Kuya? Oo, pumasok ka dito. Yaya ni Papa. At nakita ko nagmamadaling naglakad papunta sa bahay si Dom. Kuya, Diyos ko Kuya. Sad nito nung makita ako at niyakap niya ako. Ano na naman ba to ha? Tanong agad niya. Wala to Dom, magnanakaw lang.
Saad ko na lang sa kanya. Magnanakaw? Nakita nga namin sa balita na pinaghahabol kayo at pinagbabaril kayo. Magnanakaw lang? Dominic! Tawag sa kanya ni Mama. Nanilingon niya naman ito. At magmamano sana siya nang biglang hinampas ang ulo nito. Ang ingay mo! Baka marinig ka sa labas! Saad ni Mama sa kanya. Nalihim kaming natawa ni Papa. Umakbay sa aming dalawa si Papa at sinabi nga, "Ay salamat, nandito na uli sa bahay ang dalawang anak ko." Nakita kong nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mama. Oo nga Rudy, nasa bahay na ulit ang mga anak natin. Saad ni Mama na ikinatuwa namin ni Domo. Nang bigla na lang kaming hinampas nito ng sandok. "Ma!" Sabay kaming napasigaw ni Dominic. Ewan ko ba sa inyo? Sa tuwing pumupunta kayo dito, puro sakit ng ulo na lang natatanggap ko. Diyos ko! Kunin niyo na lang ako. Naglalakad to habang nagdadalada papuntang kusina. Natawa na lang si Papa. Parang bumalik na ang sigla ng bahay na to ha. Natatawang saad nito na natawa rin kami ni Dominic. Naghapunan na kami at gaya ng dati, nung maliliit pa kami, ang ingay namin sa mesa. Lumilipad na naman ang kanin sa bibig ni Mama habang sinesermonan kami ni Dominic at napapailing na lang si Papa. At pilit na pinapatahimik si Mama. Nakatambay kaming tatlo sa labas ng bahay habang nagkukwentuhan at nagiinuman din. Matagal na nating hindi nagawa to Saad ni Dominic sa amin. Oo nga Sagot ko naman. May kumatok sa gate namin at tumayo si Papa. Si Ronnie. Saad nito. Yung dating chief tanod ni Papa. Hindi na kasi tumakbo si Papa pagkatapos ng termino niya. At si Ronnie na ngayon ang bagong barangay captain ng lugar namin. Kap, magandang gabi po. Bati namin ni Dominic sa kanya. Hoy, huwag maging pasagolero Ikukulong ko kayong dalawa. Banta nito sa amin. Di po, Kap. Pagpitik bulag lang kami. Biro namin sa kanya. Mabuti kung ganon. Natatawang sagot naman nito. Sir, tawag nito kay Papa. Ano ka ba naman, Kap? Saad naman ni Papa sa kanya. Sorry Mang Rudy, old habit po. Nga pala, yung sinasabi niyong nakaparada sa may tulay? Oo, bakit? Pinaalis na namin. Saad nito na natuwa ako sa narinig ko. Paano niyo napaalis? Tanong ni Dominic. Yung mga kaibigan nating tambay dyan. Nakangiting saad ni Kapitan. Malaking tulong din talaga ang mga tambay dyan sa labas. Akala ng tagalabas ay mga basagolero ito at walang ibang ginawa kundi ang tumambay lang dyan. Ang hindi nila alam ay tauhan nito ng barangay. Si Papa ang gumawa sa sikretong tanod na ito kasi nga tambay ang unang nakakakita sa krimen. At iisipin ng mga tagalabas ay wala silang pakialam sa barangay. Kaya ito ang pet project ni Papa noon na sinunod ni Kapitan Ronnie ngayon. Kaya safe na safe kayo dito, lalo ka na Ken. Saad ni Kapitan sa akin. Salamat po, Kap. Basta lang, sabay turo nito ng nightstick niya sa amin ni Dom. Huwag ilagay sa ulo ang iniinom nyo. Biro nito sa amin. Oo Kap,
Dalawa lang naman ang member ng fight club namin eh. Biro ni Dominic. Ano yon? Biglang saad ni Mama na natahimik na lamang si Dominic. Pagdating sa mama nyo, hindi nyo na kailangan ng barangay. Natatawang saad ni Kapitan Ronnie sa amin, pati na rin si Papa. Oo nga Kap eh, may sarili kaming enforcer dito. Biro ni Papa. Ano yon Rudy? Tanong ni Mama sa kanya na natahimik na rin si Papa. Mauna na ako. Manang Aida, Ken, Dom, siya, Manong Rudy. Saad nito. Sige Kap, ingat kayo. Saad ni Papa at umalis na rin ito. Nga pala anak. Saad ni Papa na tumingin muna ito sa loob ng bahay. Nabalitaan mo na ba yung nangyari sa Santo Domingo? Opo pa. Kuya, kamusta na nga pala yung bata? Tanong ni Dominic sa akin. Mabuti naman siya, pero nag-aalala ko kay Lisa. Sagot ko sa kanya. Nakausap ko yung kaibigan kong polis na may hawak sa kaso. Walang forced entry ang nangyari. Parang pinapasok to ng matanda. Tingin mo ba si Aldwin yun pa? Tanong ni Dominic. Siguro, kawawa yung matanda. Walang awang pinaril sa ulo. Napailing na lang si Papa sa sinabi niya. Alam ko yung bata ang hinahanap nila. Sagot ko sa kanila. Pa, wala ba silang balita tungkol kay Lisa? Wala anak eh. May nakakita na dinukot siya pero wala na silang alam pagkatapos. Napaisip ako. Hindi alam ng bata ang sinapit ng pamilya niya, kuya. Kailangan natin siyang protektahan. Payo ni Dominic sa akin. Hindi. Mas safe siya pag ganito na hindi niya alam ang lahat. Tama ka anak. Sumang-ayon sa akin si Papa. So, anong gagawin natin? Tanong naman ni Dominic. Wala. Sagot ko. Hayaan lang natin ang mga pulis na gumawa sa investigasyon nila. Saad ko nakita kong hindi sumang-ayon si Dominic sa akin. Alam ko ang iniisip mo, bro. Sabi ko sa kanya. Sa ngayon, wala muna tayong gagawin. Naisip ko rin kasi sa ginawa nila, baka inisip nila na gagawa ako ng hakbang na dahilan na matukoy nila yung bata. Paliwanag ko sa kanila. Nakita kong sumang-ayon na ito. So, yun lang ang gagawin natin muna. Wala. Tama. Sagot naman ni Papa. Gambit nila yun, bro. Paliwanag ko pa kay Dominic. Hindi tayo papasok sa bitag nila. Dagdag ko pa. Kung ano man yun, kuya, sabihin mo lang sa akin. Sagot naman ni Dominic. Isa din kasi siya sa nakakaalam tungkol sa bata. Kaya kaming tatlo ang nag-uusap ngayon dahil hindi alam ni Mama ang tungkol doon. Patuloy lang kami sa pag-inom ng mga beer namin. At tahimik na nakatingin sa may gate. Nang may biglang nagbell sa labas at napatingin kami sa gate. Mag-alas 9 na. Sino kaya to? Tanong ni Papa. Boys, pasok muna kayo sa loob. Saad ni Papa sa amin. Samahan na kita pa. Kuya, ikaw ang pumasok. Saad ni Dominic
kaya sinunod ko sila.